Ito, si Vice President Inday Sara pinatamaan ang spokesperson ni NGWM na si Atty. Labo at tinawag na yung lumalabas daw sa bunganga ni Atty. Claire Castro, basura. Tingnan po natin si Inday Sara. Sige. Oo, lagi ko naman na sinasabi, no? Huwag na tayo makinig kay Claire Castro at sa pinsan niya na si Franz Castro dahil nga ang kanilang pamilya ay pamilya ng garbage in, garbage out. Ano si Inday Sara, no? Inulit pa rin niya yung pinsan daw si Castro. Di ba? Pumalag na si Atty. Labo dyan. Hindi man kami pinsan. Inulit ni Inday. Bad trip. Nananadya talaga si Inday. Matalino si Inday. Buisit ka pala, nasasabihin ko magpinsan kayo ni Castro. Sabihan ko ulit, pagpinsan kayo. Garbage in, garbage out. Hello, Mimilita, magandang gabi, Hello, Basura ang malabas lagi sa bibig. Okay. Aray ka! Basura ang lumalabas lagi sa bibig niya. Alam mo, basura talaga, tama ka dyan, Day. Alam mo to, si Claire, dapat nag-vlogger na lang to, Basura daw! Kagaya sa kanilang mga kandidato, basura na, Paano hindi mo ba sabing basura? Butangira yung dating ni Castro doon, di ba? Akala mo naman, tagapagsalita ho ng tagapagsalita ni NGWM, nagiging attack dog. Ngayon, inaasar ka, Atty. Claire, ni Inday Sara. Hindi na obra. Wala nang panama yung mga basura. Na sinasabi ni Vice President Inday Sara, magpinsan sila ni Castro. Basura mo lang. Tingnan mo to si Castro, si Claire. Naunga-unga. Naalala, napanood nyo yung trending video kay Claire? Naunga-unga na. Tinanong ng NIT25 reporter, hindi alam yung sinasagot. Tingnan mo, pakinggan po natin kung paano siya dito nabulilyaso. Doon po sa nabanggit ninyong 7 pisong baba ng Duterte administration, pwede po ba ninyong i-clarify yun kung talagang 7 piso, gagawin 7 piso kada kilo yung bigas that time? Or yung sinasabi po ng dating Pangulo na reduce o bawasan lang ng 7 piso yung presyo po ng bigas? Nasa news na po yan. Maaari po niyong i-refer po ang news patungkol po dyan. So, malinaw po na reduce po yung nabanggit. Pero kayo sabi ninyo sa inyong vlog po ba yun or whatever, yung 7 piso, sabi niyo pangako 7 piso at parang sort of... Pahiyasa dyan. Pwede po ba ninawin lang natin yun para hindi naman na pagmula ng fake news? Sa vlog po ba? Nakita, napanood po sa... Hindi po yata yun nabanggit sa press briefing. Olan! Wala na, tama si Inday. Basura yung lumalabas sa bunganga mo. Sa vlog? Ba't ka kasi nagbablog pa? Nag-vlogger ka na lang sana. Cordelia Pinina, salamat sa pangulay. Pakisabi sa channel mo, Atty. Vic Rodriguez, number 56 sa Senado yan. Nakatakbo yan lagi, ma'am, sa baba. Talagang basura ito. Hindi po sa press briefing. Parang you're talking na pinapakita nyo pa yung SONA something ni PRRD. Correct! Pinakita niya! Ng, sa halip Hindi na... po yung pahayag ng Pangulo. Nandito po tayo sa... Hindi daw pahayag ng Pangulo. Anong pahayag yun? Pahayag ng gaga. Apo gaga, pahayag ng Apo gaga. Huwag kasi mag-fake news! Sabi mo, bawal fake news. Ikaw rin pala nagkalat ng fake news. Tayo na nanawagan ka dyan. Kahit hindi yan pahayag ng Pangulo, ikaw ay tagapagsalita ng Pangulo, nanawagan ka, bawal ang fake news. Lumabas sa bunganga po, puro fake news. Uy, paano na to? Double standard. Ating press briefing para ihayag po ang iba announcements ng palasyo. Hindi po patungkol sa aking pag-vlog. Tungaw! Hindi daw pa tungkol sa pagbablog ang pag-uusapan. Press briefing daw sa Pangulo. Magre-reflect yan sa'yo. Kasi nga, ikaw yung spokesperson. Ba't ka kasi nagbablog ng fake news?
naman kasi yung sinabi ng Net 25, pakikaklaro naman kasi baka ma-fake news tayo dito sa mga pinagsasabi mo sa vlog mo. Tanginga to. Hindi po, nabanggit ko lang po yung vlog, Yusek, ano po, para lang po hindi Then, pasensya na po, hindi po ako makakasagot ng anumang sinabi ko. Nabuhay siya! Palakpakan muna natin si Miss Eden. Hindi daw makakasagot ang sinabi mo. Kasi tinamaan ka. Pakalat ka kasi ng fake news. Bubusit na dyan, no? Kasi talaga, Outside, from this press briefing, kung ano man ang aking naging opinion personal, pag-usapan natin sa labas at hindi... Putangin na! Ano ba? Ha? Kung ano daw yung kanyang opinion personal pag-usapan sa labas, ano gagawin sa labas? Magsuhulan? Putangin na! Mapapag-usapan sa labas, nandiyan ka na nga! Sino ba nagsasalita sa vlog mo? Kadubol? Kadubol yun? Ikaw yun, di ba? Spokesperson ka ni Bangag? Ba't ka nagpakalat ng fake news? Sabi nyo, no to fake news. Ano mo pag-usapan? Nandiyan ka na nga eh. Isus ko, kadubol lang pala yun. Sagutin mo. Kung totoong hindi ka nag-fake news, kasi napaka-valid ng tanong Net 25, pakilinaw. Kung gawin bang 7 pesos ang kilo ng bugas or i-reduce sa 7 pesos. Kasi magkaiba ang pag-reduce animal. Tagalog na lang guys, animal. Kasi po parang makaka-apekto rin po dun sa mga ng Pangulo. Talaga? Na medyo iba yung Opo, nababanggit. Miss Eden, kung ano po ang inyong pakay patungkol po dito? Inuulit ko po. Ang aking pag-vlog ay wala pong kinalaman ang palasyo, ang Pangulo, at ang gobyerno. Alam namin yun! Ay! Readers, putangina yan, accommodation ng tula. Ganito kasi, Atty. Claire. Kahit hindi ka nagsasalita dyan sa vlog mo, nasasabihin mo na, in behalf of Malacanang, magre-reflect pa rin yan sa'yo, sir, ma'am. Puta, sir, nasabi ko. So ngayon, kung ano yung ginagawa mo, outside sa Palacio de Polvoron, basta nagbibideo ka, panigurado magre-reflect yan sa inyo. Dahil pag ikaw nagpa-press con, video man din, nasa social media, ikaw rin din naman yun. Nagmamatter, kaya mag-ingat ka. So ngayon, ganito pala yun. Pagdating dyan sa Malacanang, sasabihin mo, no to fake news. Tapos paglabas mo sa Palacio de Polvoron, pagpapakalat ka ng fake news, pwede pala yun. Paano nangyayari? Paano ka paniwalaan namin na sincero kayo sa sinasabi ninyo, no to fake news? Pero ikaw pala, paglabas mo dyan, katapos mo mag-duty, magbablog ka, nag-fake news ka, dapat kayo patawag ka sa TRICOM. Diba sabi ko nga sa inyo ito dapat yung pinapatawag sa TRICOM. Kasi sandamakmak na fake news itong babaeng ito. Sabi nga ni Atty. Harry Roque, sige, banat ka pa ng banat para lalong babagsak si Ngiwim. Iba yung pangako na gawin. Iba yung pangako na gawing 20 pesos ang kilo ng bigas. Iba sa sinabi ni Tatay Digong, hindi rin yung pangako. Suna po yun. I-reduce po yung yung presyo. Bawasan lang ba? Mabababa lang ng konti. Pero hindi sinabi ho niya na 7 pesos. Ito po yung video ito. Panoorin niyo po yung video. Ito po yung ginawa niyang fake news ni Claire Castro. Ayan. We need to switch from the current quota system in importing rice to a tariff system where rice can be imported more freely. This will give us additional resources for our farmers, reduce the price of rice by up to 7 pesos per kilo and lower inflation significantly. Ang linaw sa sinabi ni Tatay Digong dyan sa suna niya na i-reduce lang ang presyo ng bigas sa 7 pesos. At nangyari po yan. Reduction up to 7 pesos po. Hindi po yung 7 pesos per kilo buang. Nangyari ho yun sa suna. Kasi that time po kasi, naalala nyo po, umabot din po sa 60 yung kilo, 55 yata
57, ganun. Nagkaroon ng adjustment si Tatay Digong, bumabaho talaga sa 7 pesos, Atty. Claire. Pero ang pagkaintindi po ni Atty. Claire ng reduce ng 7 pesos ang kilo ng bigas ay gawing 7 pesos ang kilo. Para sa panangakong 20 pesos. Ikinuha naman ng mga bangag vloggers na sinabi nila, ngako daw si Tatay Digong na gawing 7 pesos ang kilo ng bugas, ang bububo nga! Paano hindi magiging bubo? Ang bubo ang panggulo, ang bubo rin taga magsalita. Kaya ang resulta kabubuhan lahat. Putang ina, kahit grade 1 section 10 tabi ng kubita, ang upuan nakakaintindi ng reduce. Di ba? I-adjust, mababawas lang ng konti. 7 pesos, kaysa sinasabi na 7 pesos per kilo ang bugas, ang tatanga. Na? Ang bububo. Dinideny niya. O, tingnan mo yung sinasabi niya dito. Tuloy natin, o. I ask Congress to prioritize this crucial reform which I have certified as urgent today. Pesos. Oo. Kaya mo ginawa yung batas, rice certification law, Tingnan mo. para yung gusto mong 7 pesos na kada kilo. Ang bobo mo! Luya Nimal! Ito yung tanong na ni 25 sa'yo? Hindi mo alam ito? Kaya ka daw gumawa ng batas na yan kasi gusto mong gawing 7 pesos ang kilo. Jesus ko, Ginoo ka, ma'am. Ka-fake news mo talaga, ma'am. Hindi mo pinakinggan ng maayos yung sinasabi ni Pangulong Duterte? Magkaroon lang ng adjustment. Hindi yung sinasabi na kahit 7 pesos. Hindi yung sinasabi na magkaroon ng 7 pesos ang kilo ng bugas. Tanginumin. Mana-mana talaga sa amo. Pag bungog ang amo, bungog din ang followers. Wala, maka-fake news lang talaga. Pinapakalat din ng mga bubunistang, mga tanganistang piso na lang ang dangal. Na si Tatay Digong daw, nangangako na gawing 7 pesos ang kilo ng bugas. Walang ganon. Yan ho, reduction up to 7 pesos. Reduce lang ho ang sinabi ni Tatay Digong. Mapababa lang ang presyo ng bigas ng 7 pesos. Hindi sinasabing maging 7 pesos ang kilo ng bugas. Ngayon ang sinasabi ni Atty. Claire na, sabi ni Inday, basura yung lumalabas sa bunganga. Paano ba rin intindihin ito? Atty. Claire, ito yung sinabi ng reporter na linawin natin. Kasi baka ma-fake news po tayo. Ngayon, nagbungol-bungol ka, maangang ka, nagpakalat ka ng fake news, ba't mo sinabi dyan? Nangako si Tatay Digong ng 7 pesos ng kilo, ulol. Walang ganon. Ay mangyari, ha? 7 pesos per kilo rice then after. Okay, yan ha? Ay! Ba't hindi mo tinuloy yun? Magiging 7 pesos ang kilo ng bugas. 7 pesos mangyari up. Ayan na ha? Yan na talaga. Pinanindigan na talaga niya ang fake news. Na 7 pesos ang kilo. Yan na daw talaga. Nanindigan pa sa dyan. Yan, 2 years ha? 2 years. Nangako 7 pesos per kilo ni bigas, ha? 2 years na, 2 years! Nangangako 7 pesos per kilo ang bugas. Ay, kaglubot! Ano ba nangyari dito? Ang tatanga ng mga kakampi ng IWM. Nangangako na magiging 7 pesos ang kilo ng bugas? Ang bubo nito, no? Talagang basura. Tama si Inday Sara, basura lumalabas. Because of the rice certification law. Ano na? Kuta na. Magkano bigay ni Palaka doon? Atty. Claire, magkano binigay ni Palaka sa pagpakalat mo ng fake news? Nanindigan ka pa ha? Na nangako talaga si Tatay Digong na gawing 7 pesos ang kilo ng bugas? Tangingot mo naman. Adjustment.
Mapababa sa 7 pesos. Hindi sinabi na magkaroon ng 7 pesos ang kilo ng bugas.